ka-DIY. Papakita ko na yung gawa nating recoil. Ayan, yan yung finished product natin mga ka-DIY. Ayan, ayan o, kung nakikita nyo, ayan, recoil natin ng chiller. Ayan, dito ako naglagay mga ka-DIY ng capillary tube kasi gusto ko dyan sa taas mag-uumpisa yung lamig. Ayan, kasi kung saan nakalagay yung capillary tube, kung saan nakakabit, doon siya mag-uumpisa ang lamig. Ayan, pababa siya ng pababa mga ka-DIY. Ayan, o, pababa ng pababa hanggang doon sa baba mga ka-DIY dyan. Ayan, dito ko na rin pinutasan mga ka-DIY kasi ito na yung pinakamalapit na papunta doon sa low side ng compressor. So, tsaka yung itong capillary tube mga ka-DIY, yan, dito ko na pinadaan yan. Pinipit ko na rito sa dito. Yan, hindi ko alam kung anong tawag dyan, yung lagayan ng itong mga shelf. Yan, lagayan ng mga shelf yan para walang kalat mga ka-DIY. Yan, yan, dumiretso na doon, papunta doon sa baba, papunta nito sa sa compressor. Yan, diretso yan sa filter dryer mga ka-DIY. Ayan. Ayan, abangan nyo na lang mga ka-DIY yung sunod natin na video kung paano kakabit ito doon sa may compressor. Yan, para hindi umaba yung video natin kasi sobrang haba na. Okay, thank you very much. Yan mga ka-DIY, ito na yung karugtong ng video na pinakita ko sa inyo kung paano i-recoil. Dito naman tayo sa pagdudugtong at kapaglalagay ng preyon. Ayan, ito yung galing doon sa loob. Ayan, idudugtong ko rito yan, dito. Ito naman yung dating tubong papunta sa loob na sabi ko sa inyo na may butas. Yan, tatanggalin ko na yan mga ka-DIY. Ayan, idudugtong ko lang po. Ayan, may nakahanda na rito na access valve, charging line. Ayan, okay. Ayan, isa-isa ko munang dinudugtong yan ang yan. Ayan, para sabay-sabay kong ihinangin yan para hindi maaksaya sa gas mga ka-DIY, hindi maaksaya sa oras. Ayan, isa-isa ko munang dinudugtong yan tsaka natin ihinangin. Ayan, sabay-sabay natin ihinangin yan. Okay, hinangin natin. Ay, gumawa ako ng dito yung dryer dito. Ayan, itong dati kasi mga ka-DIY tinanggal ko kasi may mga langis-langis na yung langis na yung galing sa compressor yan, baka may butas na.
merong malit na butas doon. Sabi ko sa dahilan kung bakit nawala ng preyon. Ayan o. Nakalagi kasi ito mga ka-DIY, nakalubog dito sa tubig. Ito nakalagay yan mga ka-DIY o. Kasi ito kasi yung nagpapatayo dito sa galing dito sa loob yung mga ano dyan, yung moisture. Yun yung tubig. Dito napupunta yan. Ayan. Ito yung nagpapatayo niya sa kanya. Kaya ang gagawin natin mga ka-DIY, pinalitan ko na lang, papalitan ko yan. Gumawa ako ng ano, yan. Gumawa ako ng coil. Yan mga ka-DIY, kakabit ko na yan. DIY, dito na naman tayo sa pagkakarga ng preyon. Ayan mga ka-DIY, lalagay natin itong ano, manifold. Ang gamit kong manifold gauge ay single lang. Ayan, single lang mga ka-DIY. Ayan. Unang gagawin natin dyan mga ka-DIY, bago tayo magkarga ng preyon, kailangan i-vacuum muna natin. Tatanggalin muna natin yung hangin sa loob, yung moisture. Natin mga ka-DIY na to, na filter dryer ay yung clear type. Meron po itong arrow. Yung kung nakikita nyo, yung arrow na to ay tatapat natin sa capillary tube. Ayan, clear type ito mga ka-DIY. Okay. Ayan. Ayan. Kailangan mahigpit yan. Walang singaw. Higpitan natin yan. Huwag lang sobrang higpit kasi baka mabiyak yung nut. Ayan. Pagbabacuum nito mga ka-DIY ay mag-self vacuum tayo. Ayan, pagkaksak natin yung compressor. Okay. Ayan mga ka-DIY, bago tayo mag-vacuum, ang gauge natin ay nasa 0. Ayan. Ngayon sasaksak natin yung mga ka-DIY. Ayan, para makita natin yung sasaksak natin. Dapat bababa yan, magni-negative yan. Ayan, nakasaksak yung mga ka-DIY. Ayan, dahan-dahan siyang magni-negative. Ayan, ibig sabihin yung mga ka-DIY, pinabacuum niya yung hangin, tinatanggal niya. Ayan, magbabacuum tayo mga ka-DIY na mga 15 minutes. Ayan, pero pag nag-vacuum kayo, kailangan nakasarado itong filter dryer. Ayan, yung dulo ng filter dryer. Ayan, para wala siyang nahihigop na hangin. Ayan, dapat mahigpit yung pagkakasarado niyan dito sa access valve. Ayan, dapat mahigpit yung pagkakasarado niyan para wala siyang nakakapasok na hangin, matanggalan ng hangin. Kasi kung nakabukas yan mga ka-DIY, kung may butas yan, bali wala rin ang pagbabacuum nyo, makakahigo pa rin ng hangin yan. Okay, 15 minutes ang antayin natin. Ayan mga ka-DIY, meron pala ako sa inyong ibibigay na isang tip. Ayan, habang nagbabacuum kayo mga ka-DIY, kasi ang ginagawa natin self vacuum lang tayo, putol dito. Ayan, sasarduhan nyo ito ng kamay nyo ng iyang hinlalaki. Mga bilang tayo ng 5 minuto ay 5 segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat walang sisingaw dyan pag bigla nyong bibitawan. Yan, yan, dapat walang sisingaw yan. Pag may sumingaw dyan mga ka-DIY, ibig sabihin sa low side, yan, katulad nyan, mga tubo na yan mga ka-DIY, yung low side na yan,
Yan yung pinaghinangan natin, baka mamaya may butas yan, may leak, may singaw yan. Pagka may lumabas na hangin dyan, titigilan nyo yan ng ganyan. Dapat walang pupugasit yan. Itong ginawa natin mga ka-DIY, eh, wala namang hangin na lumalabas yan. Yan, walang lumalabas. Ibig sabihin, walang leak sa low side. Ayan. Pero kung hindi tayo nag self vacuum mga ka-DIY, kung gumamit tayo ng vacuum pump, ayan, malalaman natin yan. Pagkatapos natin mag vacuum, iiwanan natin tatanggalin natin yung vacuum, tapos iiwanan natin ng 5 minutes. Kung hindi, bababa ito. Kung hindi siya tataas, yan, dapat naka-maintain siya. Pag gumamit na naman tayo ng vacuum pump. Pero ang ginawa natin ay self vacuum, dito lang tayo mag-uobserba. Yan. Yan, wala siyang pumapagasit. Ibig sabihin maganda yung pagkahinang natin, walang leak. Saka habang nagbabacuum kayo mga ka-DIY, tingnan natin muna yung ampere nito. Ampere nito is yan, rated current is 1.27 ampere. Yan, gamitan natin ng clamp tester para malaman natin kung hindi ba siya high ampere yung compressor nya. Ayan, 0.9 lang oh. Pero mamaya tataas yan pagka nagkarga tayo ng frame. Tignan natin, sana wag lang lumagpas ng 1.3 kasi 1.27 ampere lang yung rated current ng compressor nya. Okay, yun ang tip na ibinigay ni Portec. Okay mga ka-DIY, okay, naka 15 minutes vacuum na tayo. Yan ang gagamitin natin dito pre, yun ay 1348 kasi yan ang nakasulat sa compressor nya, 1348. Okay, ano na tayo, kakarga ng pre yun. Ayan, ayan na yung ano natin, negative 51. Negative 51, ayan, maganda yan, maganda yung higop nya. Okay, magkakarga na tayo ng preyon. Siguro ang preyon ay kakarga natin mga city lang, si cheddar lang to. Okay. Yan, pero i-cleaning ko muna itong condenser kasi baka mamaya mayroong langis. Yan, mag-release muna tayo ng preyon. Yan. Walang dumi mga ka-DIY. Meron langis. Kailangan mailabas natin yan mga ka-DIY. Yan oh. Kasi dami langis.
Oh, may butas. Yan mga ka-DIY, kanina nagkaroon ng butas yung dito. Yan kasi yung may kalawang pala yung tubo. Pagkamali ko kanina, hindi ko natanggal yung ano, nagputol ako pero hindi ko pinutol yung kalawang, kaya nagkaroon ng butas dito. Pero hindi yun doon sa pinaghinangan ko, talagang sadyang may butas na siya dahil sa kalawang. Kaya ayan, ginawan ko na lang ng panibagong linya rito, papunta rito. Ayan. Ngayon, pero ganun pa rin ang procedure ng mga ka-DIY. Ngayon magkakarga na tayo ng preyon. Okay, ayan, magbibigyan na naman ako sa inyo ng tip mga ka-DIY. Pag nagkarga pala kayo ng preyon, ang una nyong bubuksan, ito yung tangke. Ayan, tangke. Yung una nyong bubuksan bago yung gauge. Ayan, pag nakabukas na yan, pasisingawin nyo rito ng konti. Sinawin nyo ng konti yan para yung hangin na nanggagaling dito sa hose na to ay matanggal, hindi mahalo dun sa preyon. Yan, kasi pag ang hangin na compress, nagkakaroon ng moisture yan, hahalo yan sa preyon. Yan ang pagmumulan mga ka-DIY ng bara. Yan, lalo na dito sa yan, kapilyer niyan, napakaliit yan mga ka-DIY. Okay, karga na tayo ng preyon. Yan, natin yung gauge. Yan, hindi siya nagbawas, hindi siya tumaas. Ibig sabihin 100% na wala na talagang butas. Okay, sinasabi ko naman sa inyo mga ka-DIY kanina na walang butas yung high side, ay low side. Nagkaroon naman ng butas kanina yung high side. Yan, okay, karga tayo ng preyon. Yan, naputol na kasi yung hawakan nitong gauge ko. Yan, karga tayo ng preyon. Okay, tumataas na siya. Ayan, saksak natin. Oh, tanggal yung saksakan. Hirap kasi yung isang kami nagka-camera. Okay, ayan mga ka-DIY, kung nakakita nyo, ayan, namumuti na siya. Ganda na ng lamig, oh. Ayan, oh. Ayan, lamig na siya mga ka-DIY. Ayan, ang karga lang nito is nasa 5 PSI. Ayan, yung mga ka-DIY, yung hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na po, kalimbangin na para lahat ng mga upload ni Poltech ay manonotify kayo. Ayan, thank you very much mga ka-DIY. So ulitin po, yun.